Kumusta ka, Meg? Okay naman. Red is the color of the day. Pareho tayo. Oo, no? Pati si Dennis. Pero ang ganda tignan ng pagkapula natin, no? Royal Red. Diba? Royal. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-17 ng Setyembre, taong 2013. Sa'yo, Regal no? Regal Red. Regal Shocker Red. Simula po ng pagbabago. Regal talaga mga royalties. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Hindi alam yung Regal Shocker. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Hindi ko na naabutan yun. Sa amin, kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Sioson. Eh, yung Pinoy Thriller, alam mo yun? Happy! Akachachong! Ano yun? Ito po ang PTV Sports. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Meron din po kaming replay sa youtube.com. Sa boxing, patuloy po ang pagtaas ng antas ng training ni Manny Pacquiao para sa comeback fight kontra American Brandon Nobyembre 24. Sa katunayan, halos maghapong nagsasagawa ng roadworks at pagpapawis sa loob ng sariling gym sa Jensan ang Pinoy 8 Division World Champion. Ito'y upang matiyak na maisa sa katuparan niya ang misyon na makabangon mula sa dinanas na 6th round knockout loss kontra longtime Mexican rival Juan Manuel Marquez noong Disyembre. Ang kabuang detalye, hatid ni PTV Sports Super Senior Correspondent Dennis Principe. Puspusa na ang pag-iensayo ngayon ni Manny Pacquiao at upang ipakita na seryoso siya sa pagsuong sa training camp, ibinalita ng Team Pacquiao Chief of Security Kaloy Homo sa PTV Sports na binawasan na ng Pinoy ring icon ang paglalaro ng basketball. Hindi katulad ng dati na gabi-gabi yun. Kasi nung naisip mag-jogging siya, dinadaan sa basketball. Pagbumunyag pa ni Homo, mahigit isang oras at tumatakbo umano sa Jensan Oval si Pacquiao tuwing umaga bago sumalang sa 1 p.m. to 4:30 p.m. gym works sa kanyang sariling wildcard gym. Para kondisyon na kaya niya siya, kahit ilang araw pa lang. Iginitri ng Team Pacquiao na wala silang nadaramang pressure sa laban kontra American Brandon Rio sa Nobyembre 24 kahit pa na naig ang kanilang arch-rival ng si Floyd Mayweather Jr. kay Saul Canelo noong isang araw. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, malaki naman ang paniniwala ni PTV Sports resident boxing analyst attorney Ed Tolentino na mahihirapan si controversial boxing judge CJ Ross na kumbinsihin ang mga fight fans na tama ang kanyang hatol na 114-all sa title showdown na American Floyd Mayweather Jr. at Mexican Saul Canelo Alvarez noong linggo. Ito ay kahit pa idinipensa na ni NSAC Executive Director Keith Kaiser na ang nakatala sa score sheet ng American Lady Judge. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Dennis Principe. Idinipensa ng isang boxing judge ang kanyang kontrobersyal na score sa katatapos na 12-round title fight ni Floyd Mayweather Jr. at Mexican Saul Canelo Alvarez sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay Lady Boxing Judge CJ Ross, ibinigay niya ang score na 114-all dahil sa kanyang pwesto ay nakita niya na mas agresibo si Alvarez bukod pa sa mas maraming jabs itong pinatama. Dahil sa score ni Ross ay lumabas lamang na majority at hindi unanimous decision ang panalo ni Mayweather dahil ang dalawang judges na sina Dave Moretti at Craig Metcalf kapwa may score na 116-112 at 117-111 pabor sa undefeated American champion. Paniwala naman ang karamihan sa mga manonood ay one-sided ang resulta ng laban dahil di hamak na mas maraming konekta si Mayweather bukod pa sa impresibong depensa nito dahilan para hindi makapagpatama masyado si Alvarez. Sa CompuBox tally ng TV coverage ng laban, kumonekta si Mayweather ng 139 sa kabuuang 330 jabs na itinapon nito habang 44 lamang sa 294 jabs na ibinato ni Alvarez ang tumama. Minsan na dinanasangkot sa kontrobersiya si Ross na magbigay ito ng 115-113 score pabor kay Timothy Bradley sa laban nito kontra Filipino boxing sensation Manny Pacquiao.
Dahil sa history na ito ni Ross, ay naniniwala si boxing analyst attorney Ed Tolentino na mahihirapan si Ross na kumbinsihin ng tao sa naging scorecard nito. So, bababaw na argumento para sa akin yung naging statement ni CJ Ross na ito ang posisyon ko yun ang nakita ko paano naman yung kay Bradley Pacquiao, anong sasabihin niya, yun din ang posisyon ko yun din ang nakita ko So, it's hard to argue on that point because any other judge can use the same alibi. For me, it's an alibi. Para sa Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Marami lang naman nanonood kay Floyd para hintayin matalo Sa chess, matapos na magrehistro ng back-to-back wins, nagkasa naman po sa draw si Pinoy National Master Gerard Docena sa 4th round ng World Chess Championship sa Turkey. Kagabi ay nakipaghati po ng puntos ang Boholano wood pusher kay Indian ace Sunil Duth na Raitanan upang mapabilang siya sa 31 tie para sa 21st place sa standings sa kanyang nalilikom na 2.5 puntos sa loob ng 4 na laro. Ang 5th round opponent ni Docena ay si International Master Vahi Bagdasaryan ng Armenia at ang kanilang pong enkwentro ay mangyayari ngayong gabi. Target po ni Docena sa Turkey meet na makakompleto ang kanyang pagiging isang ganap na international master. Siya po inauna ng kumopo ng 2 IM norms sa Asian Continental Chess Championship sa Pasay City ngayong taon. Lipat tayo sa professional basketball. Mananatili sa kanyang pwesto si Boy Lapid bilang team manager ng Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association o PBA. Ito'y sa kabila ng kontrobersyang kinasangkutan niya kaugnay ng pagkakabasura ng PBA Commissioner's Office sa protestang inihain ng Rain or Shine sa laban kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Sabado. Narito ang report ni Ms. Halili. Hindi tinanggap ng pamunuan ng Rain or Shine Elasto Painters ang resignation na inihain ni Team Manager Boy Lapid. Ito'y kaugnay ng late submission ng protesta ng Rain or Shine sa kontrobersyal na pagkatalo kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Sabado. Ayon kina co-owners Raymond Yu at Terry He, wala silang balak na palisin si Lapid at lalong hindi umano nila pinagalitan ang lone-time team manager. Nag-offer siya mag-resign pero hindi namin tinanggap. He will stay. So, he's like, already a part of the family. Tagal na niya sa amin. Si Raymond nga, binibiro lang naman siya. Siyempre, sabi ko, boy susunod, agaan mo na lang. Sabi ko na. So, yung tiwala niyo, andyan pa rin? Andyan pa rin. Si Lapid ay may 17 taon ng kabahagi ng Rain or Shine family, kung saan siya pa ang naging first ever head coach ng Asian Coatings franchise sa PBL noong 1996. Very first game that we played in the PBL, that was against Happy Toothpaste. Nanalo kami, yan ang coach. Matagal na siyang, matagal na siya sa amin na part of the team, that someone that we trust. Yun lang nga, na late lang ng 10 minutes, Samantala, natutuwa naman si Lapid sa ipinakitang pagmamahal sa kanya ng management ng Elasto Painters. Proud ako partner dahil siyempre, biro mo, di ba? Pagkukulang, I did my best pero it's not enough. Hindi naman nila tinanggap. Alam mo naman na mapapait yung mga boss natin na yan. Pare, small say pero big na alam sa akin. Sa ngayon ay nasa share of 4th to 5th spots sa standings ang Rain or Shine kasalo ang Barako Bull Energy Cola sa kanilang identical records ng 4 wins against 4 losses. Para sa PTV Sports, Keisha Lili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, handa na pong mag-debut para sa kanyang bagong team na Meralco Bolts, si wingman Jared Dillinger. Ito'y matapos na makarecover siya ng husto mula sa dinanas na pelvic injury sa isang car accident noong Abril. May report si Miss Cristabel de Leon. Pabalik na sa bansa sa Sabado si Phil-American shooting guard Jared Dillinger. Ito'y matapos na mamalagi siya ng 5 buwan sa Amerika para magpagaling mula sa malalang pelvic injury na natamo niya sa isang car accident dito sa bansa noong Abril. Sa kanyang mensaheng ipinadala sa PTV Sports, inamin ni Dillinger na gigil na siyang maglaro para sa kanyang bagong team na Meralco Bolts. 5 wingman ay na-acquire ng Meralco mula sa Talk and Text Shop ang Texters noong Hunyo sa isang 3-team trade kasama ang Barako Bull Energy Cola. Ayon kay Meralco head coach Ryan Gregorio, maging siya ay excited na rin na makasama sa team si Dillinger. His text is as soon as he hops out of the plane is ready to go. So I'm hoping he is in tip-top shape, which
I am certain because of his attitude in this game, he does not go out of shape. Pero dahil matagal na na-layoff si Dillinger, aminado si Gregorio na maging siya ay walang alam sa estado ng kondisyon ngayon ng dating Gilas Pilipinas dribbler. Of course, it's not going to be easy because we're talking about game shape, not just physical shape. Everything is coming into place. We just need to work on our chemistry. We just need to blend in and, again, just find stability in everything that we're doing. Subalit sa videong ipinadala ni Dillinger, mapapansin na tila lumaki ang katawan ngayon ng dating University of Hawaii Air Force Cager at humaba rin ang kanyang balbas. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, kumpiyansa si Ateneo Blue Eagles head coach Bo Perasol na kaya nilang manalo sa do-or-die match kontra USC Growling Tigers sa Big Dome bukas. Ito'y kahit pa hindi siya makakasama dahil sa karagdagang 1-game suspension na ipinataw sa kanya ng UAAP board. Ayon kay Perasol, pinatunayan ni assistant coach Sandy Ares-Bacochaga na kaya niyang pamunuan ng Blue Eagles matapos na daigin nila ang UE Red Warriors sa isang importanteng laro noong September 8. Ika-4 at huling pwesto sa semifinal ang pag-aagawan ng Blue Eagles at Growling Tigers, kung saan ang magwawagi ay makakatapat ng league leader National University Bulldogs na may bit-bit na twice-to-beat advantage. I think that we have established something that even for a game, kahit naman wala ako, kahit sino yung mag-lead yan. So, most especially Coach Sandy, who had proven that he can beat the team in the previous games. I'm confident that they can make it. Palagay ko, we have exceeded yung expectation na iniisip nila. And nandiyan pa rin kami. And I think nandiyan pa rin sa kamay namin yung aming destiny. Sa UAAP Men's Cage Wars pa rin. Nangako ang management ng National University Bulldogs na gagawin ng lahat para maitali ng isa pang season si team superstar Bobby Ray Parks Jr. Ito'y sa kabila ng posibilidad na pumasok na sa PBA noon ang 6'4" Phil-American wingman. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Caringal. Kung kinakailangan, handang makiusap ang management ng National University Bulldogs kay star guard Bobby Ray Parks Jr. para mapanatili siya sa team hanggang sa susunod na season ng UAAP. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni NU representative to the UAAP board Nilo Ocampo na sa ngayon ay hindi pa nila alam kung ano ang plano ng hard-banging 6'4" wingman. It's a question mark. Actually, he's graduating. So, nasa kanya na yun. We really don't know. At dahil eligible na lumahok sa paparating na PBA draft, naniniwala si Ocampo na magiging hot commodity si Parks sa professional ranks. Alam ko, pwede siya eh. But nasa kanya na yun. He hasn't mentioned anything yet to management. Hindi rin inilihim ni Ocampo na centerpiece ng kanilang kampanya sa UAAP Season 76 ang men's basketball team, kung saan sila ngayon ang nasa ibabaw ng standings. Inspires also the others to play well also. So, kung kayo po tatanungin ng board, will you suggest na i-retain siya or pilitin siya? Oh yeah, yes. Yeah. Kailangan. Sa automatic semi-screws ng Bulldogs, tunay na si Parks ang namuno sa atake ng team, kung saan nag-average siya ng 18.2 points, 8.4 rebounds, 3.7 assists, 1.7 steals at 1.7 blocks per game. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon sa iyo, Mr. Nilo Ocampo. Salamat po sa panonood. Sa iba pang balita, eksaktong isang linggo matapos na mapabilang siya sa pinakahuling batch ng mga bagong halal na IOC members, bumisita si Mikey Cojuangco Jaworski sa PSA Sports Forum sa Malate, Manila at kabilang po sa mga inilahad ng 2002 Busan Asian Games Equestrian Gold Medalist ay ang kanyang mga responsibilidad bilang isang miyembro ng Olympic body. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Nag-sink in na nga kay Mikey Cojuangco Jaworski ang pagiging IOC member, eksaktong isang linggo matapos na opisyal siyang manumpa sa 125th International Olympic Committee session sa Buenos Aires, Argentina. Sa lingguhang PSA Sports Forum sa Malate, Manila, ipinakita ni Mikey ang Olympic ring spin na simbolo ng kanyang pagiging miyembro ng IOC. Kaakibat-anya nito ang responsibilidad na dapat niyang tahakin sa mga susunod na taon.
umpisa pa lang to, na-elect pa lang ako. This is only the beginning of the work that I do. And it will be so much more of a pleasure. And I know it will be so much easier to have the support of our countrymen in doing this. I'm representing the IOC in the Philippines, but you can never take away my heart as a Filipino. Kasabay nito, nangako si Cojuangco Jaworski na mas magiging aktibo sa pagsusulong ng mga programa ng Olympic Council of Asia, kung saan siya ang concurrent member ng Athletes Committee buhat pa noong 2010. Kabilang sa mga paghahandaan ng 2002 Busan Asian Games Equestrian Gold Medalist ay ang mga magaganap na OCA Centennial Celebration na iho-host ng bansa sa Boracay Island sa Nobyembre. Tinutukso ko nung taga-Olympic Council of Asia na kapag naging IOC member na ako, wala na daw akong pakialam sa OCA. Sabi ko, hindi totoo yun. Sabi niya, maniwala ka sa akin, darating ang panahon, masyado ka ng busy para sa amin. Samantala, very proud na nagpahayag naman ang katuwaan sa achievement ng kanyang anak, si Philippine Olympic Committee President Jose Cojuangco Jr. Not in our wildest dreams did we think that she would make it there, no? But dahil kanya, bigyan na naman siya ng pagkakataon ng Panginoon to serve in some other way. Higit sa pagkapayabong ng sports sa bansa, umaasa si Cojuangco Jaworski na mabibigyan niya ng boses sa makapangyarihang International Olympic Committee at world countries sa tulad ng Pilipinas. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dahil sa patuloy na pag-angat ng performance ng National University Bulldogs sa UAAP Season 76, tunay na hindi maiiwasang may magbato ng akusasyon sa Sampaloc, Manila-based team. At ang isa sa mga paboritong batikusin ngayon ng mga talo ng rival schools ay ang newly crowned UAAP Cheer Dance Champion NU Bulldogs Pep Squad. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Yung pressure naman laging nandyan pero hindi kami nagpapadala sa pressure. Especially hindi kami nagpapadala sa pressure ng kalaban. Ito ang linya ni National University Pep Squad Head Coach Jica Bernabe ilang araw bago nila nasungkit ang korona ng UAAP Cheer Dance Competitions. Pero 2 araw matapos na maabot ang kanilang goal, ito na ang kanyang statement ngayon. Ngayon pa lang napunta sa amin, di ba? So, hindi namin hayaan na basta-basta tumakuha sa amin. Pinaghirapan namin to eh. So, we will try our best na magpakita ng panibagong routine na may mga bagong stunts, bagong pyramids, and alam namin na kaya namin mag-set ng standard para sa ibang university. Samantala, pinabubulaanan naman ni NU representative to the Board Nilo Ocampo ang paratang ng mga rival schools na may mga foreign coaches na nasa likod ng kanilang choreography at routine. Pagmamalaki pa ni Ocampo, talagang tuloy na ang pag-angat ng Bulldogs tungo sa pagiging top dog mula sa dating underdog. The fruits of the hard labor, no, yung training, tuloy-tuloy na to. Kasi meron na kaming magandang programa for all sports programs. So, hopefully, in other sports, maatingdan namin. Noon, hindi kami pinapansin eh. Ngayon, nandiyan na kami. We're on top with the other big schools. So, talaga ready na kayo makipagsabayan? Oh yeah, yes. Ready na. Ready na. Bago nagkampiyon sa cheer dance competitions, ang NU ay nasa ibabaw ng standing sa men's basketball, women's basketball, boys at girls basketball at beach volleyball. Nandiyan na yan. Number 1 kami sa lahat na yun. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kabilang naman ang Philippine Junior Ascals at Philippine Malditas football teams sa inisyal na listahan na isinumite ng SEA Games Task Force sa Myanmar organizers. Ito ang kinumpirma mismo ni Philippine SEA Games Chef de Mission Jeff Tamayo, pero nilinaw niya na dadaan pa sa deliberasyon kung opisyal na isasama ang football squad sa entries na isusumite sa Myanmar bago ang deadline sa November 15. Ibinalita rin ni Tamayo na ang final decision kung gaano kalaki ang Philippine contingent na ipapadala sa Myanmar SEA Games sa Disyembre ay magmumula kina POC President Jose Cojuangco Jr. at PSC Chairman Richie Garcia. Nauna nang nagpanukala ang 2 top sports official ng bansa na token delegation lamang ang dapat na ipadala sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest dahil sa ginawang pagkansela ng mga organizers sa mga regular sporting disciplines kung saan malakas ang tsansa ng mga Pinoy athletes na humugot ng gintong medalya.
Lipat po tayo sa cycling, hindi po tulad ng ibang koponan. Nagdadalawang isip po ngayon na lumahok sa 22-day Indonesian Grand Prix ang Continental Squad na Team LBC MVP. Ayon kay Coach Chris Allison, mas nais nilang mag-focus sa paparating na Southeast Asian Games kung saan 3 riders nila ang magsusuot ng national tricolors. Si Ronald Oranza po ay pipidal sa individual time trial, habang sina Rustom Lim at Junray Navarra naman ay kapwa sisikad sa mass start race. Kwento ni Allison, magiging kritikal ang pagbabalangkas nila ng schedule sa mga susunod na araw dahil nais nilang iplano ng maigi ang Ferrari. Higit pa rito, nais na ring simula ni Allison ang high-level training ng Team LBC para sa kanilang asam na higitan ang kanilang third place finish sa team competitions ng nakalipas na Ronda Pilipinas. At unang sagitsit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan TV Sports. Hi, I'm Ishii of the Discovery Perlas Women's National Basketball Team. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. Abangan nyo ang aking pagsasayaw at pagkakanta ko dito sa bahay ko. Pag di kayo nanood, sorry na lang po kayo. At nagbabalik ang PTV Sports. We're in the red. Yes, Ika red na. zone. Pero hindi kami lugi. Punta, ang ganda na nagkataong kulay natin lahat, ano? Pero hindi tayo nag-usap no? Hindi. Yung sa'yo, England. Yung England, Yung sa'yo naman, why? Garfield. Garfield. Okay. Yung sa'yo, gusto ko eh. Macbeth. Yan. Macbeth. Ayos. Boundary. Macbeth. Ganito yung suot ng mga bandas. Pag sumama si Ruben, Macbeth. Macbeth na yan. Dahil tagaan yan Pangasinan yan Itong suot ko, pre, ito yung sinusuot ng mga banda sa Amerika, yung mga Blink-182. All the small things. Yun. Say it so. Kaso tumaba ako, 2 linggo lang nakakaraan. Ganito yan. Parang yung mga supporters natin. Ang suot mo, Macbeth, naka-red tayo. Hahabulin tayo ng Barako Bull. Barako Bull. Okay. Paano ko kayo magpadala ng mensahe para hindi ko kausap tong dalawang to? Hanggat maaari, ayoko Okay, paano ba? na dyan. Dito na kami. Siyempre, padala lang nila sa facebook.com/PTV4sports or twitter.com/PTV4sports, ptvsports@mail.ptv.ph, or pag-text naman, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 naman for Smart Talk and Text at Sun users. Yan, and mabuhay ka paring Willie Marcial ng PBA. At pare ko, halika rito. Nagsa-cellphone pa siya. Halika rito, ikaw naman mahirap sa'yo. Ikaw lang pag may... Ayaw niyo kausap. Ikaw may sabi. Nanonood ba si Boss Willie? Hindi, kasi... Nanonood sa atin si Boss Willie? Aba. Ako ba naman? Mukhang nagsisimula na yung partnership ng PTV tsaka ng PBA. Ako nanonood sa'yo, Giselle Ducy. Yun. Yes. Boss Giselle Ducy. Ever Belena, thank you. PBA. Raymond Yu. Naman si Willie Marcial. Boy Lapid. Sa ball pa Boy Lapid. Willie Marcial, gano'n ang ano nun no? Dali. Ay. Si Boy Lapid, gano'n ang ano nun Ay, si Boy Lapid. Si Boss Willie, ganyan, no? Pare. Pare, Willie. Pigit. Ano naman? Wala. Iyon ang walang plastikan, no? Pare, sige, gagawin ko ng paraan. Pag Willie Marcial, wala. Biyernes pa lang, Hinebra game. Wala sa linggo, Naalala ko dyan, Baka lagi ka humingi ng ticket. Madalas tayo maingin kasi nakikita tayo sa PBA lagi. Akala nila libre. Kala tayo may-ari kala ticket net tayo. Oo. Ito ang maganda dyan. Hindi, maganda nito. Pagka may kamag-anak ka, sasabihin, pinakilala ka, pag kailangan mo ng ticket. Yun. Yun ang masakit doon. Tapos yung kaibigan ng kamag-anak mo, yun, sabihin nyo kay Dennis, ganon. Pasa-pasa yan Ganon, di ba? Anyway, ito Brad yung isang story na tatawa ko kay Mr. Marcial Nung finals sa Alaska yun nandun pa si LA Tawag sa kanya, doon ako sa kwarto niya Sabi na gano'n ni LA. Pagsagot niya si LA ito, sabi ni Boss Will. Wala nang ticket nun sold out that time Pagsagot na gano'n ni Boss Will. Sige, kunyari ko si LA. Pare! Hindi ako si Willie Marcial. Hindi ako si Willie Marcial. Sige. Hello? Pare, hello? Wala nang ticket, ano susunod na tanong mo? Wala nang ticket, ano susunod na tanong mo? Hinebra kami, sir. Wala. Board siya agad Hindi naman pero alam mo naman si Mr. Willie, palabiro talaga yan
Hindi, kaya ako Tsaka pag nabanggit. nagbiro yan, yung kunyari, nagpakain niya, nag-ayaya, talagang totoo yun. Biro niya, kunyari, kain tayo mamaya, Dennis. Walang problema rin. Hindi ka pa aalisin ni Noli. Kaya ka. Kaya ako nabanggit si Willie Marshall. Hindi, may kinalaman sa PBA kasi yung 4th place sa team standings. 'Di ba yung 1 to 4, yun, twice to beat. Ngayon may chance na mag-tie yung Rain or Shine and Barako for 4th place. Pwede sila. Pagka pala nag-tie, walang win over the other or quotient, wala. Play-off, knockout. Ganda nun. Yun ang maganda kasi kahit na yung schedule natin tight, may pagkakataon pa rin tayo mas maging exciting. Diba? Yan yung dahilan kaya nag 4 days a week tayo nun. Yun. Kasi yung dati, di ba, piniplayoff yung mga 8th place, yung mga nasa huli, kaya sabi nga ni Commission nun, bakit natin bibigyan ng incentive yung mga nasa dulo? Di ba? It makes sense. Okay, next tayo. From Hilary Lopez, magandang hapon PTV Sports. Tanong ko lang kung reinforcement to replacement ang next naturalizing team Gilas. And ano nangyari sa citizenship pag naging naturalized na? Thanks and more power. Wala na yun. Pag na-naturalize, iba, binasura mo na yung dati mong yung dati mong citizenship. Tama ba? Yung dati mong country. In as far as competing in FIBA is concerned. Pati may passport. Pati may passport? Ganun ba yun? Sa iba, sa atin kasi, dual citizenship tayo. Kaya maluwag sila, Marcos. Tingnan mo yung Chinese type yung kanilang naturalized, di ba? Talagang May ibang bansa na mahigpit. Yun na, Chinese type Taiwan. Kaya, taligurang. Pero mas malaki bayad dun sa ina-naturalize nila. Doon magkano? 20,000 kasi once na lumipat ka, ibig sabihin nun, yun na talaga yung for life na yun. Hindi po pwede, ayoko na. Hindi ba pwedeng dual nga? Hindi, may iba kasing bansa, hindi allowed yun. Tayo, bihira lang yung mga, meron tayong dual citizen. Ayan, si Dennis, senior, tsaka Filipino citizen. Okay, game, basa. 1-0. From Josmel Estrabella. na, no? Gandang hapon, Sir Snow, Sir Dennis at Cute Meg. Ask ko lang po kung kailan laro ng Ginebra at makakapaglaro na po ba si Jap at Aguilar. Pabati po ang Estrabella family dyan sa Paki, Laguna. Thanks po. Okay. Next game ng Ginebra, sino makalaban nila? Global... Hindi. Sino ba next game nila? Global Port Global Batam. Sabi sa'yo Kailan yan? Sa Friday. Uy, naku! Walang ticket! September 20. Biyernes. Hindi, pwede yan. Parang global. Tsaka hilahan yan Importante yan Crucial yung laro ng Ginebra. Yung last games ng Ginebra, Talk and Text, tsaka Global Port. Kasi pagka may pumalo sa kanila ng 6, automatic eliminate. Alam mo, nakakatakot ang global, partner, Meg. Kasi yung global, hindi katulad ng ibang team na nasa dulo, parang pagkalaban mo, ay, medyo okay tayo. Magaan to. Ito, hindi. Minsan, magaan. Pero pag nagsabay-sabay, patay ka. Tsaka ang dami dun partner mga players na may mga gustong patunayan. Di ba? Gary David, di ba? Pinapatunayan niya na isa siya talaga sa hottest scorers. Si Jay Washington, gusto niya ipakita na, sorry kayo Petron, team raid nyo ako, 8-1 tuloy kayo ngayon. Parang ganon, di ba? Tapos di ba? Yung Mandani, naghahanap ng niche niya sa PBA, Sol Mercado, di ba? Muntik nang na-trade. Inaway si Jay. Si Willie Miller. Willie Miller pa! Okay lang. Okay naman si Willie Miller. Okay lang. Ay, yung kaibigan pala ni Miller, gusto mag-guest dito. Sige nga, ipaanbutin mo. Sino may bigyan? May tanong ako, ang Air 21 wala na? May chance pa. May chance pa, pero na. Kaya lang, yung at least tatlo silang mag-3. 3-6. Mag-3-6. Yun nga yun Yun yung sinasabi ko kanina. Crucial yung laro ng Ginebra. Global ng Air 21. Talk and Text. May bagong import. May bago. Si Courtney Fells. Yes. Hindi nabalitaan niya. Last 2 games. Tinatago kasi ng yung management kasi niya ayaw magsisagot Kaya di ba pagka may development. Pero ang nakakaawa doon kasi pag hindi kasi katulad ng Rain or Shine, Barako, San Miguel, di ba sumasagot yung mga yan Di ba at least pagka may update sa team ninyo, nalalaan ng fans. Ayan, hindi nagugulat na lang Minsan nabde-deprive yung fans ng info, di ba? Tingin mo, Dennis. May punto ka. Di ba? Anong pananaw mo kay Mr. Pato Gregorio? Anong masasabi mo sa kanya bilang isang opisyal? Sagutin mo kami. Poging Snow. Tisoy Dennis at Sexy Meg. Sabi ni Mario Almeda, hi Poging Snow, Tisoy Dennis at Sexy Meg. Ask ko lang po, aside from Seagull at Ildefonso, sino pa ang kasabayan nila na nag-play pa?
Alam mo, ginagamit Si Asi. mo ko eh. Walang gamitan. Si Asi, Ayan si na. Nick Velasco, si Ali Pic. Sino yan? Sino yan? Anong tanong? Hindi, sino daw yung mga kasabayan pa nila Aldeponso at Sigil na naglalaro pa? Ang pinakamatanda po si Asi, 40. Next si Nick Velasco. Hindi naman kasabayan. Pero halos magkakalapit Magkakabatch. sina Sigel. 98, gano'n. Sino ba yun na yun, no? Yung Pinakamatanda si ano Si na Asi. ata? Si Asi. Asi, dahil bumalik. March. Saka Si Nick Velasco. Nick Velasco. Kung naman, inulit mo na yung sinabi ko eh. Ikaw talaga, nabanggit ko na si Pato. Sinabi mo, level. Sinabi ko, Parang yung si mga Pato. matatanda. Parang si Pato. Patong-pato. Yung lahat ng sinabi ko, inulit mo, sinabi mo kay MVP. Ganong ka eh. Pareho. Kunyari, Mas ma-emphasize. Usap tayo. ganyan. Dennis, usap tayo. Bigyan mo akong idea, Dennis. My friend. Brother. Tapos ako si MVP. Brother. Yes, Dennis. Hindi, pag sa iba yung MVP. Hindi, ako na si MVP. Kausapin mo na ako. Yes, Dennis. May naisip ako. Okay. Sabi ni Marlon Ayaw dyan, ko mawala ng trabaho. Kakao. Maghanging question ba tayo? Bago Hindi na, tayo. baka kami mahang eh. Isa nga ako. Sabi ni Marlon Naghahang dyan, to eh. Kakao, gandang hapon, gwapong Snow at poging Prinsipe and beautiful Meg. yan ang gusto Tanong ko ko. lang po kung papalitan ba yung import ng Hinebra? Mukhang hindi. Pakibati po yung Kakao family dito sa Lumil Silang, Cavite. Thanks. Balita ako, binigay daw doon ng dating opisyal ng Hinebra. Brad, 2 months guaranteed eh. Ibig Kaya sabihin, hindi mapalitan. guaranteed. Oo. Kung tatanggalin ka ng 1 week pa lang o kahit 1 game, 2 months 2 months babayaran sa'yo. Kasi nga kasama yun doon sa pagkuha kayong dati niyang nilalaroan eh. Sino? Anyway, sinagot na natin yung aming question. Next question. Sabi ni Jonathan Pascual ng Las Piñas, Good PM Sir Snow, gandang Meg at gwapong Dennis. Tanong ko lang po, 2 weeks na po ba? Wala pa po ba yung panalo na t-shirt niya? Nagilas. Gilas. Sige. Kasi yung address mo, kasi kulang ko kasi kami talaga sa tao. Bukas na ipapadala ko, no? Tsaka naki Nicole yan. Si Nicole po kasi ngayon wala eh. No? Nagpa-check up siya. Alam mo naman yung mga mayayaman, di ba? May mga... Mamaya, pag-usapan natin yan. Babalik ko kami. Salamat sa Macbeth, Mr. Rudy Yu. Makalipas ang ilang paalala. Hi, I'm Tony Dela Cruz, and I'm watching PTV Sports every day. T-shirt. Pare, ito magandang question, no? Kay Mr. Rudy Yu. Ay, Mr. Sa dinner natin kagabi. Masasabi ko lang, ang ganda. you the man. Tatlo yung tinext niya sa akin. You the man. You the man. Tatlo yung tinext niya sa akin, lahat magaganda, ibig sabihin. Ay, oo nga pala. PTV Sports na. Next. Thank you, Snow. Bagay sa'yo. Siyempre, ibig sabihin ng pogi ako, gumanda yung damit. Hindi, bagay yung sa'yo. Ay, pangatlo. Maganda yun. Pare, anong size ng sapatos mo yun? Ayoko sabihin 9.5, sir. Ayoko na sabihin 10. Kasi yun yung size ko, yung mga ganong paligid. Ikaw, Dave. Sir, you the man. Ikaw, ano size mo? Ano size mo? 8.5. 8.5 siya. Ako, 9.5. Ikaw, Meg? 6. 6 siya. Okay. Dapat pala, hindi ko na kayo tinanong. Malilito pa eh. 7 ako. 9.5 naman eh. Ha? Di ba? Oo nga. Hindi si Mr. Risa Macbeth. Yan yung magandang ano eh. Yung nga yung mga banda ngayon, mga iba't ibang, katulad ng Blink-182, mga ganito sinusuot. Tsaka ang ganda ng tayo na niya, lambot oh. Stretchable. Okay. Buti nagkasya sa'yo, diba? Large ako sa t-shirt eh. Large siya sakto. Pero akala ko medium, so Sa akin, lumaki ka binigay na. malaki eh. Tumaba ako ngayon eh. Yung sa'yo, large yung sa'yo eh. Oo nga. Sakto yun. Medium ako, bro. Hindi mo nga sinuot eh. Medium hindi kasi sinuot, ako eh. Sir, Boss Rudy, hindi sinuot. Hindi, para maganda exposure. Para maganda Dapat exposure. iba-iba. Naka-spread out. Naka-spread out. Hindi ka marunong eh. Okay. Si Meg naman, Dickies. Oo. Yun. Si Rudy yun din. Okay, game. Gilbert. From Gilbert de la Cruz, Sir Slow, Sir Dennis, beautiful Meg, good afternoon po. Pagtapos po ba ng Sigel, sino po ba yung nagkaroon ng rookie tapos MVP? Salamat po. Hindi po si Sigel. Si Paras. Si Paras, 1989. Yung rookie MVP. Hindi, ito, di ba? Madami Tapos tayong pwedeng mabura. Hindi, iba yung MVP sa naging rookie of the year. So si Paras pa lang yun. Isa lang, 1989. natatangi. Hinahabol ni Abueva. Oo, nasundan. Makuha niya kaya ngayon? Medyo... Masama ng third conference niya. Struggling eh. Kasi partner... Yung Arwin, ang ganda. Bobay condition eh. Ganda ng problema Arwin. doon. Mahirap kaya, ito partner ha, wala tayong plastikan dito. Mahirap kaya Abueva kung hinahabol niya yung MVP, tapos may kalabang kang taga SMC, ulat ka na agad sa botohan. Tingin Kasi mo? tatlong team yun eh. Basta... Di ba? Pwede. Ako naman, alam mo, wala ako nakikita
Yung masasabing maling-mali sa mga whatever attitude ni Abueva. Ni Abueva. Kasi talagang gano'n eh. Kalaban mo lang siya? popular eh. Passionate. Oo. Tingnan natin. Tsaka, pero yung impact kasi Kung binigay- siya ba nasa San Mig? Oh. O siya ba O nasa... siya ay nasa Hinebra? O siya ay nasa team ng mga galit sa kanya. Di ba? Yun nga. Walang pinag-iba kay distrito ng araw yan eh. Mas marami yung may gusto sa galit eh. Kahit na makikita mo yung laro, di ba? Pero ang maganda doon, Brad, pag pumunta ka sa American Boulevard, may mga Macbeth na sapatos doon sa atin. Okay. Hindi ka pa makabupon, ha? Okay. Sinabi ko lang kung saan mabibili, ha? Sa may American Boulevard. Yes. Okay, Ay, next. mahilig ako dyan. American Boulevard. Doon ako bumibili din ng ano Yes. dati. Ng mga Macbeth na damit eh. Okay. Libre tayo sa text from George. Sana po magdagdag pa ng team ang PBA. Pwede naman palang maglaro ng araw-araw. Ako, gusto ko magpalit. Tingin mo, Brad. Ano yung malin? Magdagdag daw ng team eh sa PBA. Ano papalitan mo doon? Oo, magpalit. Hindi, dito kasi... Magpalit ng team sa PBA? Hindi, yung idea kasi, Meg, na magdagdag, ang daling idea nun eh. Siyempre, Basta maraming i-ball mga ka. na-disenfranchised na players mabibigyan ng trabaho. Ang gandang idea nun. Pero ang problema doon, yun pong capability stay nung isang koponan Ang team Na nila. matagal. Hindi Tingnan mo, yung- Santa Lucia. Gano'ng katagal ba? Pero di sa katagal sa Tumagal sila ng Lucia. champion. Oo. More than a decade. Oo. Yung financial capability kasi malaking question yan eh. Diba? So yung mga teams, lalo na yung mga pag member mo pa lang, nasa 35 million na yata, di ba? Hindi, ang Membership. franchise fee. Franchise fee. Hindi, malaki eh. Nasa ano More po, 35 eh. Mga nasa ganon. Depende, merong bagong franchise, meron bibili mo yung tapos yung maintenance yung pa ho doon. Sweldo ng... ang isang taon Ng mga ng players. budget dyan, 70 million. Mga ganon. Kasi hindi lang yung mga players eh. Tulad doon yung mga player. May iba hong 420 ang sweldo. Meron pang bonus. Diba? So, malaki talaga. Tapos, yung kita mo sa PBA, parang first few years, wala kang share. Oo. Kaya talagang tapon ka first few years. Pero may kumikita naman nung kasi yung mga gate receipts, television, ganun. Wala pa yun. Pero Sa maliit. una, first few years. Hindi, sa first few years. Hindi, pero yun nga, kasi may magtatanong dyan, paano kumikita? Ang hindi ko kasi kita yan eh, hindi ko balik ang hinihintay sa PBA, yung marketing. Exposure. So, usually advertising Kasi lang. tulad doon nun, pagka-event nila, kaya nga yung ibang television shows, hindi ginagamit yung PBA story. Kasi nakakasakay ng libre yung mga product eh. Kasi tulad ng Dennis, kung kunyari, bawal! Nabanggitin ang pangalan ng Hinebra at saka ng mga teams, paano mo ibabalita? Nanalo Hinebra sa Rain or Shine. Game, Dennis. Ang kupunan ni Ato Agustin na siya ang coach at ang team manager ay si Al Francis Chua. Ang team na ito na kilala bilang isang inumin na kailangan ay may chaser ay... Dinaig po ang kupunan ng mga pintora. O ng mga kape. Ang sagwa. Tapos sponsor nila Boysen. Nakalaban ng Boysen. Sabi ganun eh, no? Oo. Pwede, no? Pwede. Ay naman sa isang Pero hindi, courier hindi service, mo pwede alisin. tinalo ang... Pero si NBA, no? Hindi inalaw yun eh. Di ba dati yung Starbucks? Gusto nila yung Seattle. Gusto nila ipangalan. Seattle Starbucks. Pwede ba yun? Magkalaban eh. Okay ba yun? May Seattle, ano eh. Seattle's best. Pero Starbucks kasi may-ari na Seattle eh. Supersonics dati, di ba? Okay. Basa tayo. From Chris, Poging Snow, update po sa Rain or Shine at ano po balita sa protesta ni Coach Yeng. So, Basura! Basura, oo. Okay. Si Kaya JP. sabi ni Coach Yeng, I'm from Star! Pero ba't mas gayang-gaya mo si Coach Yeng? Espetong gayang-gaya mo eh. medyo ano lang, ilang percent Mabait lang. yun. 2 points. Ilang percent lang. 2 points, sabi mo. Alam mo ba? Alam mo, Bam. Ay, teka muna. Teka, si JP. Natawa si Pego, ngayon lang niya na-realize yung joke. Sa'yo natawa, sa akin hindi. Parang nakiano siya eh. Mas na-gets ko yung sa kanya. Parang nakisimpat siya sa akin eh. Okay. Uy, si Parang JP, pisa. Si JP, Brad, may lagnat ngayon. Nilalagnat. Anak mo? Oo, naligo Get kasi well kami sa soon, ulan. JP. Isang araw eh. Nako, JP. Pero nakakatakot pag ganyan may mga lagnat-lagnat yung bata. Pag anak mo. Kailangan obserbahan mo. Diba? Okay, Ito, magugustuhan mo to from Neil Carizo. Good PM, Sir Snow. Malagoogle sa galing. Cute Meg at Pogi Den na red. Lalaro na po ba si Japeth at Sada Makahingi Sando, Idol MC47? Tawagan mo na. Si Japet? Oo. Sige, tawagan natin si Japet. Okay, sabi ni Mr. Rudy, thank you. Ayan, salamat din, boss. You the man! You the man, sir! Sarap nung kinain natin kahapon yung ano, no?
Especially, Rudy pala. Boss Rudy, mag-aya ka na. Sabay ganun eh, no? You the Ito si boy. Japet Aguilar. Teka lang ha, subukan natin kung sasagot. Dalawa kasi yung number ko sa kanya eh. Hindi Freddy. Yung isa hawak na nung kapatid niya eh. Pero teka ha, try natin. bago yan, from Arroyo Arroyo. Sir Boss Snow, sino Marvin, po ba ang dapat mabigyan ng mas mahabang playing time? Rico or Wilson? Nasa Rico prerogative ng Maroper. coach yan eh. Pero kung ako tatanungin, kailangan ko ng height, syempre, mas ibababad ko yung Rico. Kung kailangan ko ng muscle, pero si Wilson, wala yung height sa kanya. Alam Kung niya maglaro yan. He has the nose for the ball. Diba? Dapat si Rico, ibalik niya yung Sampayan kasi brigade. bata pa siya eh. Bata pa naman di ba? Yung the way he played when he was still with Pure Foods. Oo, yung gano'n yung... Balik niya yun, ano? Yung hindi angas eh. Ano tawag doon? Liksi. Yung liksi, tsaka yung angs ng pagiging batang player. Oo. Di ba yun? Angas nga yun. Di ba? Ito, tinatawagan po si Japet eh. Ganitong oras kasi tulog itong mga to, pre. Kasi isayin nila natatapos ng mga 1. Marvin. Sige, si Marvin tawagan mo. Ayan, si Marvin. Si Marvin. Marvin po ay kanyang Espirito. agent. May sige, update basa po ko ba muna. tayo sa PBA kung magdadagdag pa ng sila ng mga teams? Meron po ba? Wala pa tayong balita kung magdadagdag. From Randy, Pero may update. mga nag-a-apply. na lang. Pero may mga nag-a-apply. Okay? Hello, Boss Marvin. Ayan, ito yung si Nasa Boss TV Marvin. tayo, sir. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Ito. Tanggalin natin yung mic. Dennis, Prinsipe. Pasensya na ko kayo. Detalye ah. May tanong lang about Para hindi makikibalita lang magulo. about kay Japet. Tignan. Okay lang. Ayan. Sige, standby Standby. Okay, yan. Sige, magtanong ka. Number 3251. Boss Marvin, parang Snow Badoy. Magandang hapon sa iyo at welcome sa PTV Sports. Hi, good afternoon sa lahat ng nanonood. Okay ba? Okay. Programa natin. Yan. Sir, isang tanong lang. Nagtatanong kasi ang madla kung kumusta ba si Japet at ano bang target date na muling makabalik at maglaro si Japet Aguilar. Well, si Japet, ang utos ng doktor sa kanya is at least 1 month. 1 month. Approximately 2 linggo na yun. 4 weeks yan. Oo. So ngayon, tumatakbo na tayo ng mga 2 linggo. No? Pero ngayon, ang good news naman kay Japet, mukhang nagre-respond siya ng yung recovery niya ng mabilis. Okay. So, hopefully, pag pumasok sila ng playoffs, makapaglaro na siya ng first game niya ng playoffs. Kasi sa ngayon, kanina kausap ko siya, nasa weights room na siya eh. Nasa gym na siya eh. Okay. Nakakatakbo na rin naman siya at araw-araw nagre-rehab na siya. Yung Friday game nila is doubtful. Third week. Doubtful, yung Friday game. Sa third week niya na yun. Against sa Global Port, ano? Global Port yun. Doubtful pa rin yun. Depende pa rin sa magiging reaction ng katawan niya within these coming days. Okay. Pero, Boss Marvin, pag sinabi mong doubtful, ibig sabihin, meron kahit na konting tsansa na... Meron konti. Kasi si Japet, siya yung pinipilit niya eh. Ngayon, syempre, coaching staff, management, sinasabi naman sa kanya na huwag pilitin. Okay. Pero ngayon, nasa ano na siya eh. Nasa, I would say, 70%. Wow. I would say. Hindi ako doktor, pero sa tinatakbo niya, mabilis yung recovery period niya eh. Ayan. So sigurado by Friday naka-uniform siya sa bench? Susuit up na. Hindi ko masabi yan kung naka-civilian siya or naka-uniform siya. Ngayon, yung talk and text game, yun yung tinitignan namin. Yung tinitignan niya kung pwede siya sa talk and text game. Kasi, pag sinabi niya na wala na siyang pain na nararamdaman, I'm sure yung management ng Ginebra, papadala siya ulit kay Dr. Canlas para ma-assess siya ulit. Okay. Pero ito, Boss Marvin, natanong muna, si Isnong ito, sir. Kilala niyo po ba ako? Okay, kumusta? Boss, kasi last Monday siya nag-start ng rehab eh, tsaka strengthening eh, sa Moro Lorenzo. Kumusta naman yung unang linggo niya? Nung unang linggo niya, meron pa rin siyang mga movements na may pain. Okay. Pero may progress siya araw-araw eh.
So yung ngayon, yung kanina niya, kumusta na? Kanina, maayos na siya kasi nasa weights room na siya, nasa gold gym siya. So, gumawa na siya ng mga program exercises na hindi pinapagawa sa kanya nung... Lateral niya, meron na. Lateral, yung mga crucial para makalaro ka na eh. Oo, lateral movement niya. Okay na? Slowly lang. Slow. Okay. Slow movement lang. Okay, so mga isang... Kasi hindi pa siya pinapayagang mag full speed eh. Okay. Thank you, Boss Marbs, ha? Salamat sa'yo. Okay, salamat. Okay, boss, thank you. Mabuhay ka. Ito pala, Marvin Espiritu, player agent. Pare, munti ko na makalimutan to, si Boss Boy Lapid, yung apo niya. Si Star Lapid, birthday ngayon, 7 years old na. Aba, bonggacious na, anak ni Tina. Party to, boss, ha? Hindi ka nag-aaya, ha? Okay, anyway, so ito na, mga ilang minuto, tapos na yung program natin, wrap up tayo. Basa tayo ng ilang pa mga messages. Riser, Idol Pogging Snow, paraffle naman po kayo ng Jordan 5, sponsored by Pimkicks. Okay. Thanks po, pabati po si Jelly Flores ng Imus. Thanks po. Sabihin natin sa Pimkicks yan, no? Pagka kayo naghahanap ng mga hard to find na sapatos, no? Yung mga Jordans, Nikes, no? Reeboks, Pimkicks! Okay. From JDC, Idol update sa Petron. Ganda ng shirt, Macbeth po Pag-greet ito. kami dito sa mga fans mo sa Sunnyville, 4 Ampid, 1 San Mateo Rizal. Salamat. Okay, salamat po. Magandang hapon po sa Sunnyville, Ampid 1, San Mateo Rizal. Okay. So, wrap up na tayo. Isa pa, si Arwin Arroyo, Sir Snow. Huwag na Sir Snow na lang. Sino po ba ang dapat mabigyan ng mas mahabang playing time? Ay, nasagot na. Okay, so on that note, kailangan na naming magpaalam. Thank you so much for being with us this afternoon. Meg, sponsors? Yes, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Of course, Ever Bilena. Oy, salamat sa Ever Bilena. St. Luke's Medical Center, Grace Pharmacy, MJ Tarsang Zen Institute, My Jewelry Box, Frank and Marcel Graphics. Dennis? Yan, Mr. Rudy Yu ng Macbeth. Maraming salamat. And my wife, Queenie, I love you. Tsaka kay Prince Zian Eric. Yan. Salamat para po sa aking t-shirt today at t-shirt ni Dennis bukas. And of course, salamat sa Baracabal Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Jelianis D, Ma'am Cherry at kay Boss Rafi Cashaw. Salamat po, Baracabal Energy Cola. At sa Axel 316 para po sa aking pantalon. And Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Abino at Pim Kicks para sa aking shoeses. And also kay Doc MJ Sen Institute. Meron sila dyan sa The Fort at meron po dyan sa may Timog. Happy birthday kay Ria Arevalo. Oy, birthday ni Ria Arevalo ngayon. Happy Nasa birthday. Korea. Sa kay Ninong Renato Lirio, thank you so much, boss ng Rally Tours and Travel. Ako po ang inyong coach, Lobado, ha? Meg Siozon. Dennis Prince. Antabayanan po ang mga tampok na mga balita sa atin pong News at 6 kasama sina Miss Cathy San Gabriel, Atty. Marcus Trodes at Ralph Obina. Sa inyo po. At narito po ang kanilang headline.